makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng katilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mahukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Purihin ng Diyos, pabasa ng kanyang banal na salita. Tinataas ko po yung mga anak na tunay nga po Panginoon mapakinggan na walang istorbo Panginoon, hindi aagawin ng kaaway Panginoon yung mga salita Panginoon. Matanim sa madabang lupa upang magamit namin ito Panginoon habang tao'y aming hinihintay ng may pananabing Panginoon. Lord, itinataas rin po namin ang aming butihing bishop na nandun sa dako Panginoon ng bahay nila Kuya Rick, O God. Tunay nga po Panginoon, pagpalain mo sila Panginoon, maging pagpapala sila sa mga tao kanilang aabutan doon po. At yung mga tao Panginoon na kanilang aabutan, maging pagpapala rin Panginoon sa buhay nila Bishop. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gawain ito, sa iyo po ang lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Po, maaari po tayo umupo. Pakikalapit nga po yung katabi mo, pakisabi magandang buhay. Maganti ka naman, mabuting tao. Amen po ba? Lahat po ba ay maganda? Amen. Kasi sabi ng Panginoon, nang nilikha niya ang lahat, ay laging sinasabi, it is good. Tignan mo ko lang itong electric fan. Sa inyo na lang po yan. Kaya ko pa naman tiisin yung init dito. Mahirap mag-taste dun sa impyerno. Pero dito kaya pang tiisin, no? Sa impyerno po, mahirap pong tiisin yung init. Pero habang nandito tayo, kaya pa natin yung tiisin. May aircon naman dito. Amen po ba? Nag-preach pa po ba ako? Kasi parang na-kontento ako kanina sa ni Sister Joby, no? Yung hamon pa lang yun, di pa yung preaching. Sa susunod, pag may lakad si Bishop, sasama na ako. No?
Next, paglalakad si Bishop, sasama na ako pa. Meron naman dyan tagapagsalita. Diyan si Sister Joby, andyan si Pastora Annalyn, andyan si Pastor Armando. So, Bishop, pag may lakad ka po, marinig mo po sana to, sasama na ako. Sila naman po dito yung tatay. Kasi totoo po yun, sabi ni Sister Joby, pag once ka po natatayo talaga dito, talagang makakapanginig no, ng tuhod. Kaya mapapansin nyo siguro nakailang pasok ako ng CR eh. So yun po talaga. So, yung aking pong title is about spiritual warfare, no? So naniniwala po ba tayo na tayo ay nasa war na ngayon? Amen. So, naniniwala tayo we are in the last day na. Si Satan po talagang nagkukumahog na yan para agawin ka sa kamay ng Diyos. Pero hindi siya magtatagumpay. Sapagkat 2,000 years ago, pinagtagumpayan na ni Jesus. No? Tinalo niya na si Satanas. Amen po ba? So, ang may tema po ako, how to combat spiritual attacks while walking in your calling. Sabihin mo yung katabi mo, may calling ka. Lahat po tayo dito ay may calling sa Diyos. Hindi ka nandiyan dyan para taga-upo lang. May calling ka, kapatid. Ako, may calling ako. Ikaw, may calling ka. Pero tandaan po natin, meron po tayong plapan, no? Base po from the scripture, we see that we are in a war. Sabi mo sa katabi mo, tayo ay nasa war. Amen. Hindi po tayo nakikipag-away o nakikipaglaban sa mga human beings. Our warfare is not with the other human beings, but with the devils. Tingnan mo yung katabi mo. But with the devils and his demons, no? Hindi yung katabi mo ang kaaway mo, ha? Kakampi mo yan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kakampi kita. Amen. Magkakampi po tayo para talunin yung demonyo. No? Our enemy is Satan, attempts to defeat us with strategy and deceit through well-laid plans and deliberate deception. Tandaan po natin, nang tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, when you accepted Him as your Lord and Savior, kasama ka sa listahan ni Satanas. No, hindi mo pa siya tinatanggap as your Lord and Savior, baliwala ka sa Kanya. Hindi Kanya pakikialaman kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, kapatid. Siyempre, alam niya, kasama kayo, body-body. Pero nang siya'y tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kasama ka sa Kanyang listahan. Tandaan niyo po, si Satan po, may strategy yan na ginagawa para ikaw ay talunin. Pero, naniniwala ako, hindi niya yung magagawa sapagkat nakapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba, no? How to combat spiritual attacks while walking in your calling. Paano natin lalabanan yung mga atake ng kaaway habang tayo naglalakad ayon sa ating pagkakatawag, no? Una po, put on the full armor of God. No? Isuot po natin yung armor ng Diyos. Amen po ba? Walang sundalo na pupunta sa gera nang walang dalang sandata, no? Dati kasi yung panahon ng mga dynasty, di ba, yung mga dinastiya, wala pang baril dun eh. Wala pang baril. Ang ginagamit pa lang is mga sandata. Si bat, espada. Ang tawag yan, nakita nyo yung picture, ang tawag sa kanila is knights. Tama po ba, no? Mga knights po yan. Naka full armor sila, meron silang helmet, may baluti, may sagang, may espada, may sandalya. Hindi pwede silang pupunta sa gyera na incomplete ang kanilang kasuotan. Protektado po sila. Amen po ba? So sana po tayo bilang mga Kristiyano, huwag po nating kakalimutan magsuot ng full armor of God, no? The nature of the warfare, tandaan po natin, yung nature po ng ating labanan is in the mind. No? It is the battle of our mind, no? Nasa isip po natin yung labanan, kapatid. Hindi yung suntukan, no? Sino dito yung nakaranas na ng suntukan? Kung ako tatanungin nyo po, nakaranas na ako ng suntukan. Hindi lang alam ng nanay ko. Kasi
kasi tago eh, no? Pero sa lahat na nakipagsuntukan po ako sa awan ng Diyos, hindi naman ako nabasagan ng mukha. Ako ang bumabasa. Amen po ba, no? Tandaan po natin, no? The mind is the battlefield. Yung ating pong isip, nandiyan po yung labanan, kapatid. Diyan po yung bumubulong si Satan. Nakakita na po ba kayo minsan sa pelikula? Yung mayroong tukso, no? Boom! Bubulong dito yung Satanas sa kaliwa, ano, yung demonyo. Tapos may lalabas naman sa kabila, sa kanan yung angel. Wag. Ganun po kasi talaga ang labanan. Di ba? Sprite po ba yun, no? Nasa utak po, nasa isipan po natin ang labanan, kapatid. Kaya dapat po, isuot natin yung armor of God, no? Amen po ba? Remember, no, sabi doon, with the helmet of salvation, we protect our mind. Tandaan mo, kapatid, yung helmet of salvation. Dapat lagi mo yung suot, yung helmet. Tandaan mo, ligtas ka na, kapatid, pero si Satanas, nais niyang guluhin ka. Papaalala niya pa rin lagi sa iyo yung mga nakaraan mo. Para ano? Ang hinaan ka, kapatid. Ipapakita niya sa iyo yung mga bagay na hindi magaganda. Para ano? Panghinaan ka muli, kapatid. Eh yung tao pa naman, mataas yung memory gig. No? Makarinig lang ng isang awiting na ano yan. Diba? Ganun ang tao eh. Pero dapat lagi mong ilagay, isuot mo yung helmet of salvation. Para ano? To protect our mind, kapatid. Napakahalaga po yun, no? Yung helmet of salvation para ma-protectionan yung ating isipan. Kasi nasa isip po yung labanan, kapatid. Hindi ka po makikipagbakbakan ng persahan. Diba? Yung nakaraan nga, yung ni Bishop yung sa tug of war, no? Pag natalo mo ang Diyos, nahatakan nyo. Pag nahatak mo siya sa gusto mo, talo ka. Pero pag kaong nahatak ng Diyos, panalo ka. Kaya kapatid, yung ating isipan, huwag mong kakaligtaan isuot yung helmet of salvation. Ano man ang ibulong sa iyo ng kaaway, sabihin mo, niligtas na ako ng Panginoon 2,000 years ago. Sa krus ng Kalbaryo, tinalo niya na yan. Pag mayroon ka nararamdamang sakit, pag sinabi, kumusta ka, may sakit ka ba? Huwag mo naman sabihin, wala. Pag sisinungaling yun, siyempre kahit may sakit ka eh, di ba? Oo, pero alam ko, sa kapangyarihan ng Diyos, sa krus ng Kalbaryo, pinagaling niya na ako. Amen po ba? Yung helmet of salvation, kapatid, huwag mo niyang kakalimutan. Then, with the sword of the Spirit, we keep the enemy outside our territory. Ano ba tong source of the Spirit? No, makikita, kung bababa pa po tayo doon sa ating scripture, makikita po natin doon yung full armor of God. Dapat sukutin po natin yung sword of the Spirit, ito yung word of God. Dapat meron kang mga salita ng Diyos na inaalagaan, na nakatanim sa iyong isipan para mabuhay sa iyong puso. Sino dito yung maraming memory verse? Ako marami. Pag nagbasa ng Bible. Pero yung memory verse ko talaga na hindi nakakalimutan, alam niyo na yan. Yung John 3:16, yung Matthew 4:4, amen po ba? Tapos yung sa Hebreo, sabi doon na, I will never leave you nor forsake you. Nung ako'y nasaktan, pag ako yung mga nasa hindi magandang kalagayan, nalulungkot, sasaktan, napabagabag, lagi ko yung binag-aasa. Sa Hebreo 13 yun. Sabi doon, I will never leave you nor forsake you. Amen. So kaya, kapag tayo nakikipagbakbakan, habang hinihintay natin si Jesus na may pananabik, huwag po natin kakaligtaan isuot yung full armor of God. Amen po ba, kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, lagi mong isuot yung baluti ng Diyos. Kasi especially ngayon, alam nyo po, sa panahon natin ngayon that we are in the last days, ang inaatake ni Satan, yung mga kabataan. Sila po yung talagang kasi talaga yung mga kabataan na yan, sila talaga yung malakas mong kayat yan. Diba? Malakas po yan. Kaya gusto ni Satan sirain sila. Makikita natin sa social media yan, diba? Maraming mga kabataan ang nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen.
kalokohan. Kaya mga kabataang Kristiyano, ingatan ng sarili, isuot lagi ang baluti ng Diyos. Amen po ba? Number 2, how to combat spiritual attacks while walking in your calling. Submit to God and resist the devil. Sa James 4:7, sabi po doon, no? Sa James 4, submit. Ibig sabihin niyan po sa dictionary, will of the other person. Nag-submit ka para saan? Papasakop ka sa kalooban ng ibang tao. Hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng ibang tao. Sabi po dyan, ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Nagawa yan ni Jesus. Amen po ba? Yun nandun siya sa bundok na nag-pray siya. Gusto niya ng ay, parang susuko na siya, di ba? Yung ipapainom sa kanya yung kopa. Lord, kung maaari lang po, pwede po bang wag niyo na itong ipadaanan sa akin? Pero ang sabi ni Jesus, not my will, but thy will be done. Kundi ang iyong kalooban ang masunod, hindi ang aking kalooban, Panginoon. Ikaw, nasabi mo na ba yung kapatid sa iyong sarili? Sabihin mo nga sa sarili mo, Lord, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang iyong kalooban. At sabi pa po doon sa James 4:7, sabi doon, resist, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Nilalabanan mo ba, kapatid, ang diablo? O baka ikaw na yung nadadala ng mga kaibigan mo ngayon, ng iba pang tao? Tingnan niyo po si Joseph. Sino nakakilala kay Joseph? Tito ko po yun. No, si Joseph po, yung siya inaakit ng yung asawa ng Potiphar, no? Siya ay, hindi niya, hindi niya sinuntok, ha? Masyado pa, niakit mo ako, hindi, siya ay lumayo. May kanta tayo no? Sabi ng kanta, o tukso, layuan mo ako, kay rami ng winasak na kahanan, no? O tukso, layuan mo. Pero tandaan mo, tukso po yan Hindi yan lalayo, no? Trabaho niya po yan, kapatid. Trabaho po ng demonyong lumapit sa'yo. Ikaw ang lalayo. Sa halip na sabihin, tukso, layuan mo ako, sabi mo, tukso, lalayo ako. Amen. Hindi habulin ang tukso. Huwag habulin, no? Maliwanag po ba yun, kapatid? Layuan mo ang tukso. Naalala ko natin yung nanay namin. Si nanay kasi talaga marami yung mga pagsubok sa aming mga anak niya. Yung tahian niya, talaga yung drawer nun, may mga barya-barya dun lagi. Pero bilang niya yung barya niya. Eh pagbukas kayo yung makina ni nanay, kotse ko yun nung bata ako Naranasan niyo bang maging kotse yung makina? Hindi siya laging ginagano ganun, no? Kotse ko yun Gusto na yung drawer ni nanay, maraming barya doon. Siyempre, tinuro niya sa amin maging matuto lang humingi. Pag binuksan mo yun, makita mong barya. Uy, makakabili na ako ng chichirya, karamel. Hindi mo pwedeng kunin. Diba? Matutukso ka na yun. Lalabanan mo yung tukso. Salamat sa Diyos kasi yung nanay namin, minulat kami sa ganun. Na hindi galawin yung hindi sa'yo. Matuto ka lang ng hindi kapatid. Labanan mo po yung tukso, no? By means of submit to God. Kapatid, pag dumarating ang kaaway at bumubulong-bulong sa'yo, sa iyong isipan, submit to the Lord. Lord, ito na naman po yung kaaway ko. Kinukulit na naman ako. Sawayin mo na siya. Amen po ba? Sawayin mo yung kaaway. In Jesus' name, wala ang karapatan sapagkat yung buhay na ito ay tinubos na Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Yung pag ako masakit, alam niyo naman lahi namin, pag masakit yung pa ako, talagang pinag-pray ko, Lord, sa krus ng Kalbaryo, tinubos mo na po ako. Lord, kung tinuwid niyo nga po yung pa ako nung kabataan ko, kasi sakang po talaga ako Siguro kung nanatili akong sakang hanggang ngayon, hindi ako tatayo dito. Sabi panalangin ko sa Lord, Lord, kung tinuwid niyo po yung pa ako, yung pa po bang nararamdaman ko na aray tiis, hindi yung magagawang pagalingin.
Nung bata ko, di ko pa yun nakikita. Nalaman ko lang pinatuloy niya ako sa patutuong buhay ng nanay, ni nanang, ni mamate, ni nanay buning. Pero hindi ko po siya totally nasaksihan. Ngayon, masasaksihan ko po, pagagalingin niyo po ako. Amen. So, ganun po. Labanan natin. Pag tayo may mga sakit, huwag tayo lalamya-lamya, kapatid. Yes, may sakit ka, may nararamdaman ka, pero tandaan mo sa krus ng Kalbaryo, kasama yan sa tinubos ng Diyos. Pinagaling ka. Amen. Sa sugat ng Jesus, pinagaling ka na, kapatid. Kung tuwing darating ang kaaway, kapatid, submit to God. Hindi mo kaya sa iyong sariling kakayahan, hindi mo kakayanin makipaglaban sa kaaway. Pero with the power of the Holy Spirit, kaya mo yan. Amen po ba? Pangatlo po, stay rooted in prayer. Stay rooted in prayer. Prayer is a relationship with Godhead. Amen. Dapat po ang anak ng Diyos ay laging mapanalangin, kapatid. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, no? Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Hindi sisig, ha? Pray sisig, ha? Hindi, ano? Pray without ceasing. Kapatid, sa lahat ng oras dapat tuloy-tuloy ang panalangin mo. Nagagawa mo, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, simula ngayon, mag-pray tayo. Amen. No, prayer is the relationship with the Godhead. Kung talagang makulit pa rin ang kaaway, no? Lagi ka pa rin sinusundan, binubulangan, magsumbong ka na sa iyong Ama sa langit. Ama, ito po yung kaaway na naman, no? Tinutokso na naman ako, kinukulit na naman ako. Yes, dapat get to know Jesus. Amen po ba? Magsumbong ka na sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, kapatid. Naalala ko dati, diba may isang bata, nakipag-away siya, malakas ang loob niya, no? Malakas ang loob niya makipag-away kasi kasama niya yung kanyang tatay. Pag sumuntok yung kaaway, nandiyan yung tatay. Dapat ganun po tayo, malakas ang ating loob, makipag-away sa kaaway natin, hindi sa katabi mo, kay Satanas, dahil kasama natin ang ating Ama. Kung kukulitin ka pa rin ng ating kaaway, magsumbong ka sa Kanya, sapagkat tutulungan ka niya. Amen. It is coming and asking for help or talking to God about something that bothers us. Kung meron kang mga alalahan, sino dito mga walang alalahanin? Nasaan? Lahat po tayo may mga alalahanin, kapatid, no? Lalo yung mga parent, may mga alalahanin yan. Pagbakong sa anak. Lord, sipse na meron na naman kaming gastusin, bukas, Lunes, alam ko po, kasi papakita sa iyo ni Satanas talaga yung kawalan. Ipapakita at ipapakita ni Satanas yung kawalan. Para sabihin sa iyo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, din sinusupra yung pangangailangan mo. Pero tandaan mo, God is our provision. Amen. So, mag-pray ka, Lord, ito na naman yung kaaway, pinapakita na naman niya sa akin yung kawalan namin, no? Pero Lord, naniniwala ko, ikaw yung aming provision, ibibigay mo po yan in your right time. Amen po ba, no? Sabi nga, no, if you want to have an effective prayer life, develop a good personal relationship with the Father. Amen. Kung gusto mo maging effective yung prayer life mo, i-develop mo yung relationship mo with your Father. Ako, salamat ako sa Diyos kasi yung mga anak ko, at papaano di man kami sila, mga magaganda naman relationship namin. Pero pagdating sa gusto kong gawin, iisa lang talagang napapasunod ko si Joshua. Kahit medyo minsan napipilitan. Sige na, sama ka na dito. So, kasi ganun yung relationship namin, siya lang yung malakas ang loob na magbiro. Amen po ba? Pero sabi sa mga anak, wala namang problema. Nahiya na siguro sila kasi mga dalagang binataan eh. Ewan ko lang si Joshua kung mananatiling gano'n. Amen po ba, no? Develop a good personal relationship with the Father through sa pamamagitan ng ano? Prayer, no? Get to know Jesus. Kilala mo ba si Jesus?
Pag may nagtanong sa'yo, i-challenge ka, sino yung Diyos mo? Sino ba si Jesus? Pag tinanong ka sino si Jesus, magagawa mo ba? Matapakilala mo ba si Jesus na nagtanong sa'yo? Dapat kilala mo si Jesus. Get to know Jesus. Because He loves you, He is full of mercy, and He died for you, kapatid. No? Siya ay puno ng awa, siya ay nagmamahal sa iyo, at siya ay namatay para sa iyo. Get to know the Holy Spirit. He is with you all the times, no? As your helper. Let Him help you. Kapatid, lagi mong kasama yung Holy Spirit. Tandaan po natin, nang tinanggap natin si Jesus, tinatakan ka na ng Espiritu Santo. At ang may mga tatak ng Espiritu Santo, sila yung isasama sa rapture of the church. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Nakasama kayo? Amen. Kasi tayo ay may tatak ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. At kapatid, kung tayo po ay pupunta sa panalangin, learn to fill your prayer with the word of God, no? Kung ikaw po ay mananalangin, samahan mo lagi ng salita ng Diyos. Lord, ako lagi mo panalangin kasi alam mo yun naman dumadaan kami sa mga, lahat naman tayo dumadaan sa financial na status ng buhay. Amen po ba? Lagi po na, Lord, sabi nyo, na lahat na tumanggap sa iyo ay binigyan ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Sabi, Lord, buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Yung ganitong sitwasyon namin po, hindi po to kasiyasiyang buhay. So thank God at in your right time, ibibigay niyo po yung provision. Lord, meron po akong nararamdamang sakit sa aking paa. Ikaw po yung aking healer. Ikaw ang aking kagalingan. Sinasamahan mo ng word of God. Amen po ba? Lord, dumadaan man kami sa ganitong sitwasyon, kasama ka namin. You will never leave us nor forsake us. Amen po ba? Yun ang lagi sa Lord, you will never leave us nor forsake us. Lagi po sa ating panalangin, mayroon word of God. Lord, pag may karamdaman ako, may masakit ang pa ako, lagi mo sinabi, Lord, sabi mo sa iyong salita, kung ano man aming talian dito sa lupa, tatalian mo dyan sa langit. Lord, tinatalian ko po yung sakit ng aking paa. Lord, sabi niyo rin po kung anong aming kakalagan dito sa lupa, ay kakalagan niyo dyan sa langit. Lord, kinakalagan ko po yung espiritu ng kagalingan. Amen po ba? Lagi natin sasamahan ng word of God pag tayo po ay nananalangin. Yun po yung paraan para balabanan natin yung mga taktika ng kaaway sa ating labanan. Then, number 4 po, use scriptures as your weapon. Gamitin po natin yung salita ng Diyos bilang ating sandata, kapatid. Nang si Jesus ay tinukso ng demonyo, 3 times po siyang tinukso. Makikita po natin, di ba? Kung ikaw yung anak ng Diyos, pero lahat yung ginamitan ni Jesus ng nasusulat. Di ba? Sa kasulatan, sabi ni Jesus. No? Nung tinukso siya, kasi gutom na gutom si Jesus di ba? Nagayuno ba naman siya ng 40 days? Di ba? Ikaw, kaya mo ba yun? Ako nga, kahit siguro 1 day, hindi ko kakayanin No, nang manginginig talaga yung kalamnan. Pero, syempre, pag ikaw ay gutom, anong usually ng tao? Pag gutom, kumain. Nang tinukso si Jesus ng demonyo, ginamitan niya ng Word of God. Sabi ng Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay. Kaya kapatid, kung tuwing ikay tutuksohin ng kaaway, tuwing bubulong sa isip mo, gamitin mo yung scripture, yung word of God. Kaya mahalaga po talagang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at itatanim natin siya sa ating puso't isipan, kapatid. Para kung tuwing sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, subukan mo tuwing tagay. Diba? Tagay tayo. Tandaan natin, may sa Biblia, hindi maganda yung alak. Diba? Nakakasira ng katinuan. Amen po ba? So gamitin natin yung scripture ng Panginoon tuwing aatake yung ating kaway. At makikita mo, kapatid, pag nagamit mo yung salita ng Diyos, lalayo yung demonyo, yung diablo sa'yo. Amen po ba?
Panglima po, guard your mind and heart. Ulitin ko nga po, no, tandaan natin, yung mind, yung ating battle ground. No, yung mind is the battle field. Sa Romans 12:2, sabi po doon, magalak, 12:2 po, 12:2. 12 yan, 12:2 po, no? Tignan ko lang po dito sa akin, no? Ano yan, about renewing your mind, no? Romans 12:2. Tignan ko na lang po dito. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya, kapatid, no? I-renew nyo na yung isipan natin, no? Minsan kasi talaga, pag bilang tao, minsan dumarating, tinitingnan natin kung ano lang nakikita ng ating isipan. May dumating na problema, na lulugmok agad tayo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang battleground ay yung ating isipan. Battlefield ay yung nasa ating isipan, no? Bubulong at bubulong dyan si Satan. Dyan po siya aatake sa isip mo. Hindi niya aatakehin yung puso mo. Pag inatake yung puso mo, collapse yun. Because hindi niya atake yung puso. Bakit? He knows who is in your heart. Sino ba nasa puso mo? Si Jesus. Minsan kasi talaga sa isip siya bubulong. Kasi, ayan po talaga. Aatakehin niya yan. Pero tandaan niyo po, kaya nating labanan yung gawa ng kaaway kung tayo po ay mananatili kay Jesus. No? Sabi niya, do not conform to this world but be transformed by renewing of your mind. No? I-renew mo yung isipan mo, kapatid. I-focus mo yung isipan mo kay Jesus. Paano mo bakit po? Kasi kung ang isipan mo ay nakatuon kay Jesus, malalaman mo yung kanyang will. Ano po ba yung will ng Panginoon? Ano ba yung mga will ng Panginoon? Good, acceptable, and perfect. Pag good po, will po yun ni Jesus. Will po yun ng Diyos. Pag acceptable, will po yun ng Diyos. Pag perfect, lalo na po, will po yun ng God. Amen po ba? No? Gugulin ang ating isipan, no, sa salita ng Diyos para po ano? Para ano po? Mapagtagumpayan natin yung laban dito sa mundong ito. Sa James 1:14-15, meron po ba dyan, Pastor James? Ayan. Ang bawat tao ay natutokso kapag siya ay nahihilan ng kanyang masidhing pita at siya ay nasisilo nito. Yung, siyempre po, pag nakita tayo, sa isip po yung papasok, no? Natutokso tayo sa pamamagitan ng ating mga isipan. Kapag ang masidhing pita ay naglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. Kung ang kasalanan ay naganap, ito ay nagbubunga ng kamatayan, kapatid. Doon po yung sa ating isip. Kaya guard your spirit, your mind. Kasi pag hindi po natin nabantayan po ang ating isipan, bababa po yan sa ating puso at yan ay magiging action. Amen. Naalala ko yung sa, hindi ko lang po gano'n, no? Doon sa, sabi ko ngayon sa nanay ko, naglalagay siya doon ng pera sa kanyang drawer ng makina. Kung hindi ko po nabantayan yung ang aking isipan, malamang kinuha ko po. Kasi bababa yun sa isip ko, kunin mo na yan, nagugutom ka na nga eh. Kinuha ko, nagkasala po sa aking magulang. Hindi lang sa aking magulang, kundi pati sa Diyos. Amen po ba? Kaya, ano po, guard your mind and heart, kapatid. Tandaan po natin, yung puso natin, diyan po ang tinitignan ng Diyos. And last one, rely on God's strength, not your own. Sa pakikipag-away po natin sa kaaway, habang po hinihintay natin si Jesus na may pananabik, tandaan po natin tayo ay nasa labanan, hindi sa laban, kundi sa spiritual. Rely on God's strength, not your own. We can do nothing without Him. Amen. Kung sarili mong lakas, matatalo ka, kapatid. Hindi mo kakayanin si Satanas. Hindi naman tinanggal sa kanya yung kapangyarihan. Hindi mo ka mananalo. Pero kung ikaw ay magre-rely sa kalakasan ng Diyos,
sinasabi ko sa'yo, mananalo ka. No? Sa Sakaria, no? My spirit refers to, no? Yung gabi doon, sa spirit refers to the Holy Spirit, God's power and presence, which is the essential resource for accomplishing His will, kapatid. Tandaan mo, meron kang, ano dito yung, calling. Para magtagumpay ka sa calling mo, kailangan mo mag-rely sa kalakasan ng Diyos. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, rely on God's strength, not your own. No? Remind believers that they cannot achieve God's purposes through their own strength, but only by relying on the Holy Spirit, kapatid. No? Hindi mo ma-achieve yung will mo, yung calling sa'yo kung ikay ang magre-rely lang sa iyong sariling kakayahan. Dapat sa pamamagitan ng Holy Spirit, mag-submit ka sa Diyos, mag-submit ka sa Holy Spirit para magpagtagumpayan mo yung gawa ng kaaway sa buhay mo, kapatid. No? Tandaan po natin, apart from me, sabi ng Panginoon, you cannot do nothing. No, you can do nothing. Sa Philippians 4:13, sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. No, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ng Jesus na nagpapalakas sa akin, kapatid. Kung tuwing tayo harap sa laban ng kapatid, huwag mo yang kayanin ng sarili mong kakayanan. Minsan kasi pag may doon tayo problemang pinansyal, minsan nagiging unang takbuhan natin si Bombay. Hindi muna tayo nanalangin. Amen po ba? Pag may nararamdaman tayo sa sakit, nagre-reklamo na tayo agad, Lord, bakit may sakit na naman ako? Salip manalangin. Hanapin mo yung negative, yung positive sa negative, kapatid. Relies on God's strength, not your own. Amen po ba? Tandaan po natin, tayo po ay nasa spiritual warfare, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, spiritual warfare. Punta po tayo sa 1 Peter 5:8. Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungan at naghahanap ng malalapa, kapatid. May dalawa po dyan balita. The bad news and the good news. Gusto niyo po, anong ba gusto niyo mauna? Yung good news o yung bad news muna? Siyempre, mas ganda muna yung bad news, no? Yung bad news po dyan, yung kaaway natin si Satanas naghahanap ng masisila. 24/7 po siya naghahanap ng masisila. Nahanap niya kung sino yung kanyang masisila, kapatid. Tinitignan niya kung masisila kanya. Tingnan mo yung katabi mo kung kaya yung masila ni Satanas? Kaya ba? Hindi. Amen. Ang good news, kapatid, kung si Satanas ay naghahanap ng masisila, ang good news ito, kapatid, hindi lahat ay kaya niya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka kayang silahin sa Satanas. Amen. Hindi niya kaya yan. Amen po ba? Punta tayo sa 2 Corinto 2:14. 2 Corinthians 2:14. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay naakay kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami. Tandaan, sa ibang version yan, sinasama sa parada ng tagumpay, kapatid. Tandaan po natin, tayo are in the spiritual warfare, kapatid. Minsan kasi ang panalangin natin ganito, Lord, samahan niyo po ako. Pag meron tayong problema, Lord, samahan niyo po ako sa battle na to. Lord, samahan niyo po ako sa laban na ito, kapatid. Kung si Jesus ang isasama mo sa laban, talo ka. Kung yun ang gagawin mo, Lord, samahan mo ako dito, talo ka, kapatid. Pero kung ikaw ang sasama sa Diyos, panalo ka, kapatid. Huwag mong hayaang isama siya. Ikaw ang sumama sa Diyos. Sabi dyan, no? Isinasama tayo sa parada ng tagumpay. Hayaan mong isama ka ng Diyos. Huwag mong payagang siya ang isama mo, kapatid. Amen po ba? Magkaiba po yun. Dahil pag siya lang ang isasama mo, hindi ka mananalo. Pero kung ikaw ang sasama
sa Diyos, magtatagumpay ka. Kasi sabi sa 2 Chronicles 20:15, and he said, listen to all of you Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus say the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God. Sabi ng Panginoon, the battle is not yours, but mine. Sabi ng Panginoon, yung labang ito ay hindi sa'yo. Ang labang ito ay sa akin. Kaya hayaan mo kung ikaw man ngayong kapatid ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok, problema sa buhay, the battle is not yours. It is for the Lord. Amen mo, battle is mine, the victory is yours. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon, no? Ang laban ay hindi sa'yo, ang laban ay sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, no? Sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus, tetelestai, it is finished. Tinapos na niya ang gawa ng kaaway sa buhay mo. At magtatagumpay ka, kapatid, sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Di po tayo po'y pumikit at manalangin. Minsan pa, Ama, salamat po sapagkat kami iyong tinuruan na kami nga po, Panginoon, ay nagdirito habang ikaw aming hinihintay ng may pananabik, Panginoon. Darating at darating kami, Panginoon, sa iba't ibang uri ng labanan sapagkat merong spiritual warfare, Panginoon, na nagaganap. Nang ikaw aming tinanggap, Panginoon, target kami ni Satan para muling masira, Ama. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila at banal. Hinahawakan mo yung aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, tulungan niyo kaming laging manalangin, Panginoon, para mapagtagumpayan namin ang gawa ng kaaway. At lagi namin isuot, Panginoon, yung armor of God, Panginoon. Ingatan namin ang aming isipan at ang aming puso para magtagumpay kami, Panginoon, sa laban ito, Panginoon. Lord, sabi mo, the battle is not ours, but in you, Panginoon. At Panginoon, kung kami iyong isasama sa parada ng iyong tagumpay, sa iyong laban, Panginoon, magtatagumpay kami. Lord, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na lagi kami magre-rely sa iyo, Panginoon, hindi sa pamamagitan ng aming lakas. Kung meron man kami mga dumadaan, kung dadaan kami, Panginoon, sa problema, lagi namin isipin at lagi namin unahin, Panginoon, na kami tumulong sa Panginoon. Sapagkat sabi mo, Panginoon, apart from you, di kan doon natin ang Panginoon. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Ama. Tunay nga po, Ama, na tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Palain niyo po sila, Panginoon. Patuloy niyo po sila palakasin, Panginoon, ng kanilang spiritual, Panginoon, yung aspeto ng kanilang buhay. Ama, tunay nga po sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, kami iyong kalalakasin, Panginoon, tulad ng agila, Panginoon, habang ito ang aming hinihintay. Lord, tunay nga po, palain mo yung mga anak, palain mo yung salita, matanim sa matabang lupa, magamit namin, habang ito ang aming hinihintay ng panahon ng may panalangin. Sige po, tayo po'y latay tumayo sa huli panalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, muli, pinapasalamatan ka namin pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu Santo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ikaw ay nakasama namin, ikaw ay amin ng kapurihan, ikaw ay amin ng samba sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga anak na nagtagumpay, Panginoon, para dumako sa lugar na ito. Salamat po sa kanila, Panginoon. Ama, tinataas rin po namin sa iyo ang aming butihing bishop, na sila, kung paano po sila, Panginoon, dinako sa lugar ng sila, Kuya Rick, makakauwi rin po sila, Panginoon, ligtas. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. Atin po itaas ang ating mga kamay bilang tanda ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo sa pangalan ng Jesus. Amen.